dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, Sara Duterte nyo, nabaliw na naman. Oh, pasok! Hindi lang ako. Kita nyo mga kababayan yung pagmumukha, oh. Tignan nyo yung mukha mga kababayan, salong-salo lahat yung mga ninanakaw na pera. Ayan, oh, tignan nyo yung mukha. Oh, lapad, ano. Ha? Eh, mga kababayan, oo. Oh, tapos na ang pagpapalamig pepe. Tao pa mo ha! Di ba? Tapos na ang pagpapalamig pepe, kaya eto na. Mayroon na namang gana na manira. Walang iya ka, Sara. Talagang ikaw isa sa nagpapasaya sa akin araw-araw. Oo. Di ba, no? Oh, eto na. Pakinggan natin. Pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang Ano, Sara, ibang usapan yun. Yan ang sinasabi ko isip bata ka Alam nyo ba yun na parang sa mga magkakapatid, kapag ka nauutusan ni nanay, ni tatay, ano sasabihin, ba't ako, ba't ako? Nagiging paniki ka, pusit ka. Ba't ako, ba't ako? Ba't ako, ba't ako? Ba't ako? Alam nyo mga kababayan, iba ang usapin ng kaso ni Zaldico. At may nakatutok na dyan at may mga kaso ng sinampa na ngayon nga ay wanted na kinansela na rin po yung pasaporte niya. Di ba mga kababayan? Iba yun. At iba rin yung kay Martin Romualdez. May nakatutok na rin dyan. Nandyan ang ombudsman. Di ba? O ano pinagngangal-ngal ni Sara? Sara, yung sa'yo, may kaso ka. Meron kang kinakaharap na impeachment trial. Yun ang pag-isipan mo. Kung paano mo malulusutan yung libo-libo na mga pangalan na mga nakatanggap kamo ng mga pera galing sa confidential fund mo. Sino-sino yun? Kasi ang tanong, bakit pare-parehas ang perma ng mga nakatanggap ng pera mula sa'yo na galing sa pondo mo? Yun ang mga tanungin mo. Bakit mga kababayan ay hindi hutugma yung salin mo sa pumapasok na mga bilyon-bilyon na transaksyon sa bangko mo? Di ba mga kababayan? Dapat yun ang inaalam mo. Hindi yung turo ka sa iba, turo ka sa ganyan. Ikaw ang usapan. Problemahin mo yung kaso mo sa madaling salita. Huwag mong problemahin yung kaso ni Martin, yung kaso ni Zaldico. Bahala sila sa buhay nila. Ikaw may kaso kang sarili, hindi yun ang tutukan mo. Hindi mo nga nasusolusyonan yung kaso mo. Tama, mga kababayan ko, tama. May sariling kaso si Sara. Iba ang kaso ni Zaldico, iba yung kaso ni Martin. Bahala silang sumagot doon. Nakatutok dyan, ang alin? Ang ombudsman. Hayaan natin ang ombudsman ang mag-asikaso. At ikaw naman, harapin mo yung kaso mo. Saan? Sa Senado. Hindi yung gumagawa ka ngayon ng motion para ipadismiss yung kaso mo. Wala ka pang naipapaliwanag kahit na isang pangalan. Diyan sa mga pinagbibigyan mo na inimbento mong pangalan. Mary Grace Piatos, nakatatak na sa isipan ng mamayang Pilipino yan. Sino nga ba si Mary Grace Piatos? Totoo bang tao yan? O gawa-gawa lang ng pandurugas ng kaisipan mo? Madugas ho ito mga kababayan paano hindi mag-iisip ang taong bayan? Kung etong si Sara Duterte ay siyang tunay pala na Mary Grace Piatos. Grabe hon, dami ng pera mga kababayan nang bigla na lang hon naglaho. Kita nyo? Mga kababayan, ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang pera? Bakit ganun kabilis? Wala pang 24 oras, yung 125 million, abay biglang parang bulang nawala.
'Di ba mga kababayan ko? Yan po yung hanapin natin kay kay Sara Duterte. Ito ho kasi sabi nga natin parang pusit eh. Alam niyo yung pusit? Sabi nga ni Franz Castro, 'di ba? Parang pusit si Sara Duterte. Na kapag ka nasusukol, anong ginagawa? Bumubuga ng tinta na kulay itim para madumihan yung kanyang mga punterya. Yan po si Sara. Ngayon, bumubuga na naman ng itim na tinta at idadamay na naman yung matinong tao katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Usapan, ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kita nyo? Pinipilit pa rin itong bobo na ito na kinidnap daw yung tatay niya. May kinidnap ba mga kababayan na 12 oras nakipag negosasyon kung sasama o hindi? Sipin nyo mga kababayan, bobo talaga ito eh. Malaki lang ang muka at saka malaki ang ulo. Pero walang laman ng utak mga kababayan ko. Meron bang kinidnap 12 oras ka na na nandiyan sa may Villamor Air Base 12 oras? Ano yung kidnap na yon? Nakikipag-negotiate pa si Digong. Huwag niyo kong kidnapin ha. Parang awa niyo na ha. Huwag niyo kong kidnapin ha. Ganon? Ganon mga kababayan? Di ba kayo napanood niyo naman yung mga video, di ba? Sukdulan ni Hanilet, pumalo pa ng cellphone sa ulo ng isang pulis ba yun o sundalo? 'Di ba bumukol si Kitty Duterte. 'Di ba minura-mura pa yung si General Torre? Natandaan niyo ba 'yon? Minura-mura niya si General Torre. Yun ba yung kidnapping na tinatawag na itong bobo na ito na hindi marunong mag-computer? Tatakbong presidente, hindi marunong mag-computer ang putang ina? Walang ganon mga kababayan. Tuloy. Bakit? Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin. Hayaan mo na! Ang dami mong question. Hayaan mo, isipin mo yung kaso mo. Hayaan mo yung kaso ni Zaldico. Hayaan mo yung kaso ni Ninong Martin. Ninong Martin, mahihina kasi yung vlogger mo eh. Di ba? Mahina kasi. Kaya tuloy, tignan mo, hindi ka nila maipagtanggol dito. Kay Sara Duterte. Ako pa nagtatanggol sa'yo ngayon, Eto na! Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito. Tanga. Kung di ba naman tatanga-tanga talaga to, bobo. Alam nyo mga kababayan, mawalang galang na lang, sa mga sinto-sinto. Autistic ang putang inan to eh. Biruin mo utusan ng gobyerno na mangidnap sa Amerika. Kung di ba naman tanga? At saka, Sara, tatanga-tanga ka talaga, si Zaldico nasa Portugal, nasa Europa, wala sa Amerika. Hindi niya yata alam yung mga umiiral na mga batas, mga kababayan. Tuturuan pa talaga ang gobyerno maging kriminal. Palibasa, utak kriminal itong putang inan to eh. Utak kriminal, mga kababayan. Biruin mo, kidnapin daw natin si Zaldico doon. Ay, ayaw ng proseso. Dinadaan naman sa proseso. Abay, umapila na sa Interpol. Ito pong gwapong-gwapong si nakahuli na ng isa, John Vic Remulla. Nakahuli na ng isa mga kababayan. Di ba? Walang yan na yan. Nakahuli na ng isa si John Vic. Si Dumlao. Abay, kumuha na ho. Nag-apila na po sa Interpol ng red notice
para nga po rito sa mga pugante. Katulad ho ni ni Saldico, ni Boss AA, Atong Ang, di ba? Si Atong Ang, si Saldico, yung mga pugante, na iba pa diyan. Eto na nga. Hindi pa ba sapat mga kababayan na si Martin Romualdez, 'di ba, kinansila na yung mga pasaporte sa Amerika? Yung mga visa pala, kinansila na yung mga visa sa Amerika ni Martin Romualdez. Lahat ng visa. O, kita nyo? 'Di ba? Ano pa, mga kababayan? Abay, naka-freeze ang lahat ng mga ari-arian ngayon ni Martin. 'Di ba? Sarap, putang ina mo, sabihin mo muna kung may napanagot yung tatay mo na mga magnanakaw noon bago ka magngangawa. Sagutin mo muna. Yung buti pa yung tatay ko. Yung tatay ko maraming napakulong na mga magnanakaw noon. Kahit isa nga wala. Paano ka ngayon magyayabang at paano ngayon iyan iaabanti sa taong bayan? Wala na. Hindi tatanggapin ng taong bayan yung klaseng ganyan na pangangatwiran. 'Di ba? Abay, pag nangatwiran ka mga kababayan, kailangan malinis ka. Pero kung babalikan kayo ng pamilya mo, anong linis nyo? Wala nga kayong napanagot na kahit na sinong nabanggit ng tatay mong magnanakaw. Sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez diyan sa detention unit ng House of Representatives. Bakit? Bakit ikukulungan Ninong Martin na bear? Ayan Martinico mga Martinico, hello! Bakit kailangan ikulong si Martin? Engot talaga to, bobo napakatanga. Sara, may due process. Kung gusto mong ikulong si Martin, kung di ka ba naman tanga, kayo, yung 16 na abogado mo, nakaparehas mo, kayo yung mag-apila, gumawa ng mga kaparaanan, pumunta sa korte, ireklamo ninyo na dapat kanyo si Martin ikulong. Saan? Sa detention cell ng Kongreso. Bobo, mga kababayan, mahina ulo nito. Oo. Mahina ulo. Tatanga-tanga. Oo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, mas matalino pa tayo rito 'Di ba? Mahina ulo. Wala. Dahil wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na anong walang sinseridad? Ayan na nga mai-impeach ka na. Nandiyan na si Sherwin. Konti na lang ang kulang. Botohan na. 'Di ba? Yari ka talaga dyan. Bahala ka. Makukulong ka na. kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin. Kita nyo, chismosa, palibasa gawain niya Kapag ka may gawa, may ihahalimbawa. Ay malamang gawain ni Sara yan, mga kababayan. 'Di ba? Alam niya yung mga hati-hatian na ganyan. Sa ganitong mukha, naniniwala kayo? Mga kababayan, pag tinitigan yung mukha nito, mga kababayan ko, eto na ho yung mukha ng isang magnanakaw na naging vice-presidente ng Pilipinas. Diba? Damay-damay mo pa si Manong, hayop ka, bobo ka naman. Diba? Ano, ha? Ano to? Nako! Sabi ni, parang si Chavit, tingnan nyo. Itinuturing daw ho ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na isa lang daw hong political harassment. Ito nga hong cyber libel case na isinampalaban sa kanya. Ang Singson may kaugnayan umano ang kaso sa mga isyong katiwalian sa gobyerno at iginit niyang may mga opisyal na sangkot umano o sangkot sa umano yung malawakang korupsyon. Kita nyo mga kababayan, eto, sample na lang bonus na nga lang, putang ina. Si Chavit, mga kababayan, ay dinimanda ng ading kapatid. Ang tanong ko sa inyo, anong kinalaman ng gobyerno? Biglang napunta yung sisi sa gobyerno. Sabi ko sa inyo,
itong mga kampo ni Duterte, lahat ng mangyayari sa buhay nila na hindi nila gusto, isisisi sa gobyerno eh. Eh malamang mga kababayan, kahit pagsakit ng utin ni ni Chavit, isisisi sa Pangulo eh. Pag sumakit ang itlog ni Chavit, malamang kasalanan ng gobyerno. Hindi ko mag-gets hindi ko makuha yung logic, mga kababayan, na pamumuliti ka na naman ito. Eh, ang nagkaso ng cyber libel sa kanya ay ang kapatid niya mismo. Yung kapatid mo ba best friend ni Pangulong Bongbong Marcos? Oh, ganun ba yon? Yung kapatid mo ba sub-annihilasyon, break time na muna, kapatid mo ba kapanalig ni Pangulo, so ibig sabihin hindi rin kayo nagkakasundong magkapatid. Di ba? Kaya alam mo, kung ganun ang logic ninyo, na kapatid hindi nagkakasundo, wag nyo nang gamitin si Aimee. Wag nyo nang gamitin yung mga sinasabi niya. Kasi si Aimee, alam nyo yan, bida-bida lang. Puro kasinungalingan din, mga kababayan. Kaya nga patuloy humahaba yung baba Di ba? Kaya pahaba ng pahaba ang baba ni Aimee, kakasinungaling niya Sabi nga natin mala Pinocchio. Si Pinocchio ang humahaba ilong. Si Aimee ang humahaba pag nagsisinungaling, baba. Di ba? Nako, mga kababayan, lahat na lang talaga bintang kay Pangulo. Paghahain nga ho siya ng kasong plunder laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, ngunit hindi raw inaksyonan ng ombudsman. Habang kasi naman yung mga ebidensya mo, lalong-lalo na yung mga ebidensya mo kay Pangulong Bongbong Marcos, sing-tanda mo. Ang ebidensya na, eto nakalagay, siya, Guinness World Record o Book of Record, na eto ang pinakakurakot na mga Pilipino, ganyan-ganyan. Yun daw mga sila Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya daw. Matagal na hon tinanggal yun. Dahil peke nga yun. Diba? Ang mga niya, yung mga ebidensya niya, galing sa mga bobong vlogger. Walastik naman, Chavit. Paano paniniwalaan ng ombudsman yun? Hindi paniniwalaan, Chavit. Wala na. Diba? Ito nga bang sinasabi ko Yung mga sobrang takaw sa pera, mga kababayan ko, kapag sobrang takaw ka sa pera, ganyan ang mangyayari sa iyo. Matanda ka na, pera pa rin ang iniisip mo. Hindi ba yung pagka, di ba, nagkaroon ka na, sapat na, enjoy mo na yung buhay mo. Ganon. Di ba? Mag-enjoy ka na. Hindi ang buhay puro pera, pera, pera. Di ba? Walang ganon, mga kababayan. Sinasabi ko na sa inyo. Ako na magpapatotoo, nasubukan ko nang magkaroon ng maraming pera. Pero iba pa rin yung totoong kaligayahan. Di ba? Yung totoong kaligayahan, mga kababayan, yung magkaroon ng silbi ka sa bayan, sa Diyos at sa kapwa. Yan ang totoo na kaligayahan. Siguro yung kaligayahan ng iba dahil mga demonyo nga, hindi para sa bayan, hindi para sa Diyos, hindi para sa kapwa, kundi para lang sa sarili nila. Di ba nga sabi nga sa kasabihan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Si Digong na lang ngayon ang nabubuhay na nagsasarili. Di ba? Mag-isa lang sa kulungan Siyempre, di ba? Nagsasarili na lang yun. Ewan ko, mga kababayan ko dyan sa mga yan. So anyways, mga kababayan, kita po tayo mamaya. Medyo may lakad po tayo. Alam nyo na, pupunta tayo, titignan natin ang monumento, titignan natin ang EDSA, kung meron nga yung mga tao na nagmamarcha na at nagsasabi na lulusob na raw sa Malacanang at sa Senado. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po!
beloved Boss Mike, Boss Mike.